Merong nag-comment pala sa ating YouTube channel na nagre-request na pwede ba daw ako magbigay ng tutorial or explanation kung paano ko nga ba ginagawa yung mga cash flow ko sa aking negosyo. Kung di kayo pamilya sa cash flow, ito yung takbo ng pera natin, yung mga lumalabas at mga pumapasok. So, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ko sinusulat income and expenses ko at paano natin malalaman kung magkano yung kikitain natin sa loob ng isang araw at sa loob ng isang buwan. Ayan. May nag-request kasi siya kasi siya ay isa sa baguhang nagnenegosyo ng printing business. I-comment ko yan. Nandito sa taas kung sino yung nag-comment sa aking YouTube channel na sana mapanood mo to. I-explain ko na maayos sa abot na akong makakaya. I-explain ko sa inyo, especially sa mga nagsisimula ng mga printing or wala pang kalinawan sa pag-i-inventory or pagsusulat ng ating cash flow or yung kita at expenses ng ating negosyo. So, alam ko lahat kayo nalilito, nahihirapan na paano nga ba yung pagsulat ng tamang kita at mga gastos. Kasi importante yan. Kapag wala ka po niyan, kapag wala ka pong ginagawang ganyan, hindi mo malalaman kung nagkakaroon nga ba ng improvement yung ating negosyong printing business. Isa yan sa pinakamalaga at pinaka-importante na dapat nating ginagawa kapag tayo may mga negosyo na printing business. Kahit anong negosyo naman ginagawa yon, pero kailangan talaga nagtsatsaga tayong magsulat ng mga income at expenses natin. So ngayon, meron tayong hawak-hawak na whiteboard. Ayan. So whiteboard marker. At customize ko na Sintra board na merong laminated na glossy. O, diba? Tipid natin pagdating sa mga ganito. Kung ano yung meron tayo, yun yung ginagamit natin na tawag dito ng mga gamit. Diba? Customize natin para makatipid tayo sa mga expenses natin. So ngayon, ay isusulat ko dito kung ito, isipin niyo na lang isa itong notebook. Ayan. Maggawa na lang kayo sa notebook or magsulat kayo sa notebook kung paano yung pagsulat ng mga income at expenses. Explain ko sa inyo ha. Sulat lang natin yung mga dapat nating isusulat dito. Ngayon, para mapakita ko sa inyo. Sorry, wala akong tawag dito. Monitor dapat sa computer dapat ito ginagawa. Pero para mabilis, dito na lang. Setup pa kasi yun. So ngayon, ang una talaga natin sinusulat dito ay ang alam niyo naman siguro yung salitang income. Yung mga pumapasok na, kita ba? Baka baliktad. Yan. Mga pumapasok na pera natin sa ating negosyo. Yun yung mga na-receive natin. Online man yan or cash or walk-in galing ay papasok dapat yan sa income. Tapos, syempre, pagkatapos ng income, meron dapat tayong, kita ba? Sulat ko lang ha, para expenses, syempre. Expenses. Yan, expenses. Ito na yan. Ayos ba sulat ko? So ngayon, sulat ko lang muna. Okay, ito yung pinakadalawang importante na dapat meron sa ating negosyo. O tinatara natin, ha? Araw-araw to, araw-araw. Hindi pwede kung maisipan lang. Saka natin isusulat. Bawat araw, mag-alat kayo ng isang notebook. Siguro depende pa kasi yun eh. Kung ang kita nyo naman talaga hindi naman ganun ka lakas pa o hindi makakapuno ng isang notebook. Yung isang kalahat notebook, diba? Isang sheet ng notebook. Siguro i-divide nyo lang siguro sa dalawa para makatipid kayo. At ito lang yung pinaka-importante. Or lagyan nyo na lang date. Example, date ngayon. Nalagyan natin ang date ba natin ngayon ay August 10. So, August 10, ay nasumulat. Wait lang, sulatin natin. Hanginan kasi. August 10. August 10. Okay. Ang kita mo dito, for example, ay kita mo ng August 10 ay sabihin natin August 11 kasi Sunday ngayon eh. Kaya kailangan pagpasok ng Monday. O yan, for example. Kung sakto, Monday bukas, dapat makapagtara kayo. Kung magsusulat kayo kasi iba-iba yung mga services natin di ba? Iba-iba yung mga product or services na in-offer natin. Merong Xerox, merong laminate, merong photocopy, paras ng photocopy, photo paper, document printing, laminate, mga one by one picture, ayan. Pwede nyo isulat isa-isa kung ano yung mga yon. At
For example, sa isang customer, bawat isang customer dapat sinusulat nyo yung total amount na lang. Huwag nyo nang, kasi baka malito pa kayo, diba? Kasi meron kasing mga customer na iba-iba yung mga, sample sa isang Xerox. May nagpa-Xerox, may nagpa-ID. Ayan, huwag nyo nang isulat yung sa isang tao ay tapos dalawang services yung inabil nila. Huwag mo nang isulat yung iba. Basta isulat mo na lang siguro dito sa isang tao, yun yung isang kita mo na. Isulat mo na yung isang numero. Yan. Para sa bawat isang taong customer, ay isulat mo lang yung total amount ng kita nila. Parang hindi ka na malito. Kung gusto mo magdetalye ka, tapos medyo may time pa naman kayo mag-oras mag-fill up ng mga ganon, pero pwede naman. For example, sa unang customer nyo, no? Sa first customer nyo, ayan. Sa first customer nyo, ay, sa first customer nyo, sa araw ng Monday, ay nagkabi sila ng, for example, ng, lagyan siguro dito plus. Ayan, plus. Plus, and then, sabihin natin, nagkabili sila ng Xerox. Magkano Xerox ngayon? Sabihin natin, 3 pesos. Nag-Xerox siya ng 10 sheet. So, meron siyang 30 pesos. Ayan. Huwag na isulat kung Xerox man o hindi naman big deal yun. Pero kung medyo, sa inyo, medyo big deal, ayan, isulat nyo na lang din. Ayan, 30 pesos. Sabi niya, Xerox. Ayan, tayo sumulat ng natin. Xerox. Wait lang, wala. Pinta. Sulat ko na lang pala muna para hindi paputal-putal lang. So ito yan, sa income. Ayan, so, ito yung pinaka-basic para hindi na kayo hassle para kung ano man yung isulat ng mga yung mga details, no? Pero hanggat maaari, ang importante lang naman yung numbers dito. Pero kung masailan kayo, dati kasi ang ginagawa ko dati, ayan, sinusulat ko pa talaga yung services ko dito. For example, nung nasa online na ako, sinusulat ko na talaga siya. For example, invitation, souvenir, tarpaulin, ayan, sinusulat ko pa siya isa-isa. Kasi tinitignan ko pa kung ano yung mga malalakas sa aking mga services. Tapos unti-unti, binabawasan ko yun. Pero napakahaba na yun. Pero ito mga tayo, mawawala tayo na explain ko lang yun. Pero yun ang purpose ko kung bakit ko sinusulat dati. Pero kung simula pa lang kayo, importante lang naman yung numbers. Kahit wala na itong mga details, kung ano yung mga pinagawa sa inyo. No? Importante lang yung numbers. For example, may nagpa-Xerox sa inyo ng worth 30 pesos. Isulat nyo lang dyan, Xerox, 30 pesos. And then, plus, may nag-photo ID sa inyo, plus 50 pesos. Additional lang yan, plus lang. Tapos may nag-laminate, 20 pesos, nagpa-online, 50 pesos, typing job, 30 pesos. So, ito yung mga napaka-basic lang. Kahit wala to, hindi ko na pinapasa inyo para malaman nyo lang kung ano lang. Pwede nyo isulat, pwedeng hindi. Nasa inyo na yan kung saan kayo namamadalian. Pero ang pinaka-importante lang kasi, yung mga numero na pumapasok sa negosyo natin. Numbers lang talaga ang pinaka-basihan talaga natin sa ating income. No? Tapos ngayon, papasok naman tayo sa expenses. Sulat ko lang yung mga possible na mga ginagastos natin. Usually naman supplies na ginagamit natin sa printing business natin. No? Ayan, may expenses na tayo ngayon. Ngayon, sa expenses natin, for example lang yung numbers dito. Ayan, nagulo yung buko. Sample lang yung numbers dito. Ngayon, makikita nyo dito, naiintindihan nyo ba? Meron tayo dito number, bond paper. Ayan, bond paper. Sabihin na natin, example lang yung numbers. 10 pesos yung ginastos nyo sa bond paper. So, lahat ng mga ilalabas yung pera na para sa negosyo ay isusulat nyo dito. Negative bond paper, negative photo paper, ayan, saka negative ink kung bibili kayo, 30 pesos. Ngayon, kailangan natin i-total lahat yan. Dito pala sa expenses, hanggat maaari, huwag kayong bibili o gagastos na hindi related sa, hindi
babalik sa negosyo nyo. No? Kapag naglagay kayo dito, for example, snacks. Ayan. Yari kayo dyan, wala kayong kita dyan. Kaya kailangan, kung ano lang talaga yung ginagamit, yung kailangan gastusin sa inyong negosyo, ay para sa negosyo lang. Ha? Pera ng negosyo ay para sa pera ng negosyo. Huwag niyong gagalawin kung saan. Kasi kahit anong gawin nyo, kung ginagalaw nyo yung kita ng negosyo nyo sa ibang paraan at hindi nyo binabalik sa inyong negosyo, hindi mag improve ang negosyo nyo. Kasi sa payo ko ha, ngayon, itotal natin to lahat para malaman natin kung magkano yung kikitain natin sa loob ng isang araw. So, ayan, na-total ko na siya. So, total na natin yung income expenses sa loob ng ngayong araw. Kaya, ngayong araw, 11. August 11. Kailangan total agad natin yan kung magkano yung kikitain natin sa loob ng isang araw. For example, 180. Ang kita mo sa loob ng isang araw, yung income na pumasok sa inyong negosyo, online man at walk-in, ay ito total nyo magkakasama, total of 180. Ngayon, lahat ng mga expenses na binalik nyo sa inyong negosyo ay itotal nyo rin. Siyempre, total is 45. So ngayon, i-list na natin to kung malalaman natin kung positive ba or negative yung kita natin ngayong araw. Dito pa lang sa income at expenses. Alright? So ngayon, ayan. Ito na. So ngayon, na-total na natin. E di, papansin nyo naman, mas malamang naman si income. So mas mataas si income kumpara sa expenses. Kaya mangyayari ay magiging positive si profit today. Yung profit, ibig sabihin ng profit, yung total amount kapag nakaless na yung income tsaka expenses, yun yung tinatawag na profit. So, ang profit natin ngayon for today ay positive tayo ngayon. Alright? 135 pesos. So, yun lang. Ganun lang kadali. Magsulat ng income at expenses at malaman kung magkano yung total amount ng kikitain natin, less na yung dalawa. Pag minus na lang yung dalawa, kung malalaman nyo dito kung positive ba or negative ang inyong kita sa araw na to. Ayan. So, ganun lang. Napaka-basic lang yung word na income tsaka expenses at yung profit today. Yan lang yung kailangan yung malaman muna sa ngayon ha. Kasi marami pa kayong kailangan malaman. At marami pang nakatagong mga expenses na hindi nyo nalalaman, yung pala expenses pala. Ituturo ko sa inyo yun. Pero ito, napaka-basic lang para hindi kayo malito. Unti-untiin natin yan. Lahat ng mga possible na ituturo ko sa inyo about sa ating pag-compute ng ating kita, kumikita ba yung ating negosyong printing services. Ayan, so ito yung napaka-basic na dapat yung gawin. Ayan. Sana okay, masulat ko. Ayan, so ngayon, ito lang muna. No? Isa nag-comment sa YouTube, nakalimutan ko pangalan, pero Sir, lalaki kay Hello ko eh. Sir, sana ito yung pinaka-basic na pwede kong ituro sa inyo. No? Isa sa kailangan nyo malaman kapag nag-uumpisa pa lamang. Ha? Ito yung pinaka-basic. Wag muna tayo doon sa pinaka, marami pang pwede. Pero hanggat maaari pala, isa sa payo ko na kailangan ay wag kayong mag-automation or gumamit muna ng mga Excel. Hanggat maaari, sa notebook lang muna, manual muna tayo na isulat lahat-lahat. Pagtsagain muna natin kasi hindi naman ganun kadami lahat ng mga sinusulat natin kapag nagsisimula tayo ng printing business. No? Hanggat maaari magsimula tayo sa manual. Isa yun sa pinapayo ko. No? Ako gumagamit dati ako ng automation na kapag sinulat ko yung, tinype ko lang sa computer yung income ko, lalabas na agad kung magkano yung total ko sa loob ng isang buwan. Ganun kadali. Automation pagdating sa mga Excel, yung mga ganun. May nabibiling mga software or mga apps para doon. Pero ngayon, para maintindihan nyo lang yung pinaka-flow ng automation, ito yung manual. Kailangan nyo matuto tong manual para malaman nyo kung saan nanggagaling yung mga kinocompute doon. Ha? Mahihirapan kayo kapag pumasok agad kayo sa automation. Hanggat maaari, manual muna. Okay, isa sa isa pinakapayo ko sa inyo. At syempre, huwag nyo kakalimutan na magsulat araw-araw. Kailangan walang pumalya dyan. Walang pumalya na kailangan lahat na record ng transaction. Kasi minsan napapansin nyo,
pag kinumpute niyo yung total amount ng pera niyo, means kasi may pera pa kayong, yung pa pala isa. Sa nakalimutan ko. Yung tara na sinulat nyo dito sa income nyo at yung mga expenses, dapat tatama rin doon sa cash on hand na meron kayo ngayon. No? Kailangan nyo malaman na yung total amount ng computation nyo doon sa pera nyo. Yun yung dapat sa actual na pera pala. Kailangan nyo kailangan nyong mapagtama sila sa 135 na kinumpute nyo sa inyong notebook at yung actual na hawak niyong pera sa araw na yon. Kung tatama ba siya dito sa computation nyo dito sa notebook tsaka yung pagbilang nyo sa pagtapos ng araw na to na parehas ba silang 135. Kapag hindi parehas yan, panigurado meron kayong hindi na, pag sobra, meron kayong hindi na ilagay dito. Kapag kulang, pwedeng merong nagkupit. Di ba? May nangupit. Tapos, or kaya naman meron kayong hindi nasulat dito sa mga nabili nyong expenses. Ayan. Yun yung sa mga possible na reason kung bakit nagkakaroon ng problema yung mismong actual at yung ating sinulat sa notebook. So, yun lang yung mga payo ko. At ito yung pinakakailangan yung unang malaman na pag-compute ng ating cash flow, ng pera, ng income and expenses ng ating negosyong printing services. So, kung may natutunan ka ngayong araw about sa pag-compute ng ating kaperahan sa ating negosyong printing services, follow mo naman ako sa aking Facebook channel. Ayan, Facebook channel, Facebook, ayan, sa aking mga social media accounts para lagi kang updated para mag-improve yung ating mga negosyong printing services. Isa-share ko sa inyo lahat ng mga experience at knowledge ko sa aking buhay bilang isang nagde-negosyo ng printing services. Alright? Ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong entrepreneur, isa akong negosyante ng printing services na katulad mo na nagbibigay ng payo para maging successful din kayong business na nagde-negosyo ng printing business. Hindi ako successful, pero nabibigay ako sa inyo ng mga payo at mga possible pang malaman ko pa sa mga susunod na buwan, araw na pwede kong i-share sa inyo ng libre at makapag-inspire din sa inyo, no? Pero comment ka na lang sa baba, no, kung ano yung mga nahirapan ka sa pagko-compute ng mga kaperahan mo sa iyong mga negosyo. Kung ano pa yung mga problema nyo sa mga printing services, pwede kong gawa ng video yan. Mag-comment lang kayo dito sa comment section sa baba. At follow mo na lang din, follow and like na lang din sa aking video para marami pang makarinig at makapanood ng ating topic natin ngayon about sa pag-compute ng income expenses para sa mga nagsisimulang mga nagdinegosyo ng printing services. Yun lang at maraming salamat po sa tiwala at sa pagsuporta sa lahat ng mga followers natin at subscriber. Yun lang at maraming salamat and God bless po.